Uy, kamusta mga adik? Welcome nga pala sa Norem Podcast kung saan Norem lang kami gustong pag-usapan. Dahil never nawalan. Kami nga pala yung source. Ako si Raf. Ako naman si CS at kami ay mga stand-up comedy buddies na nagsama para makisausaw sa mga issue at magbigay ng mga walang kwentang walang kwentang payo. Ayun, meron kami tinatawag dito na, ayun nga, tulad ng sabi mo, na stupid source. Stupid source. Saan nagbibigay kami ng walang kwentang payo. Ang intention namin dito ay hindi makatulong. Kaya pag nakakatulong kami, pare, mission failed successfully. Meron ba sumulat? May nagpadala ba ng liham sa atin? Pare? Meron, marami. Pero hindi natin babasahin lahat. Isa lang. Tagal naman. 4, 3, 2, 1. At dyan nagtatapos. Hanggang. Stupid source! Pahingin responding. Stupid! Ito, ang pangalan niya ay Lisa. Lisa ng Blackpink. Lisa. Lisa pala yan. Sabi niya, ako ba yung gago kung naiinggit ako sa social life ng boyfriend ko? I, 26F, have a boyfriend, 28M, and ang dami niyang friends, kaliwat kanan may friend siya. Ako naman kabaligtaran, ako yung mas introvert sa aming dalawa, and yung ibang friends ko may sarili ng buhay or nag-migrate. Kaya usually boyfriend ko lang kasama ko or ako lang lagi mag-isa umaalis. Minsan naiinggit talaga ako kasi lagi sila may quality time, halos araw-araw nagkikita. Work friends. Gusto ko din sana ng ganun pero wala naman ako maaya. I work at home and LDR kami, kaya may times na nagsisinungaling na lang ako. Sinasabi ko na aalis ako at nakikipagkita ako sa mga friends ko dati, kahit hindi totoo. At nasa bahay lang ako kasi ang boring na ng buhay ko. And na-insecure ako na wala akong social life. Naiiyak na lang ako minsan kasi di ko masabi sa kanya. Nagtatry ako maghanap ng friends dito, pero ang daming ghoster. Am I a gago for lying? Yung initial thoughts ko, kung meron ka man pwedeng pagsabihan ng ng mga pinagdadaanan mo, dapat yung boyfriend mo. Siya yung unang dapat makakaintindi sa'yo. Bilang nasa relasyon naman kayo. Paano yung LDR na yun? Gaano kaya kalayo yung LDR na yun? No? Mga 2 weeks na biyahe siguro. 2 weeks. Galing ba sa yan? Las Piñas. Las Piñas. Yun. Ikaw pa pare. Initial thoughts ko. Kasi, alam mo yun, kung meron ka naman dapat ng pagsasabihan ng kalungkutan mo, dapat yung unang yun nagmamahal sa'yo. Oo nga. Pero ang hirap kasi, bakit sa kanya ka nagtatago? Oo. Oo nga. Ano ba? Anong klaseng insecurity yan? No? Kasi mas marami siyang friends. Pero, initial thoughts. May mga tao talagang ganyan, mga walang friends. Meron rin palang katulad niya na gustong magkaroon, yung pinipilit na magkaroon ng friends. Hindi niya tanggap, yun? Parang ganun. Hindi niya tanggap na wala siyang friends. Pero yun, isa-isayin natin. Sabi niya, ang daming friends ng boyfriend niya, kaliwat kanan. Ako naman kabaligtaran. Mas introvert sa aming dalawa. Tapos yung ibang friends niya may sari-saring buhay or nag-migrate. Kaya usually boyfriend ko lang kasama ko. Or ako lang lagi mag-isa umalis. Ano kaya LDR? Nalulungkutan ka ba kapag mag-isa? Mag-isa? Oo. Tulad yan, ba umaalis mag-isa, ganyan. Hindi, gusto ko yun. Gusto ko yung solidarity. Tinetreasure ko. Tinetreasure ko yung word. Basta, sige, yun na lang gagamitin ng word. Di ko mahanap. Tinetreasure ko yung yung pag napag-iisa ako. Pero binibigay naman sa akin ng girlfriend ko yun kasi alam niya na gusto ko. So, hindi ako nakaka-relate sa kanya pero siguro magbibigay ako ng salobin ko. Yung sa friends, siguro, may mga tao talaga na alam mo yun, na hindi sila friendly. Hindi sila, yung vibe na binibigay nila sa tao, parang ayaw talaga makipagsalamuha. Siguro yun yung naibibigay niyang vibe. Lang tayo dito, tawag dito. Nag-a-assume tayo na may mga tao. Kasi meron yung mga, katulad ng boyfriend niya na friendly. Ako, hindi ako friendly, pero hindi rin ako asshole. Polite ako sa mga tao na nakakasalamuha ko. Kaya ko makipagplastikan kung halimbawa. Hindi ko kaya yun. Plastikan? Oo. Dali lang. Turuan kita ba? Sige. Palagi ka lang ngingiti. Hindi, yung pag sinasabi kong plastikan, hindi mo naman sinasabi na ayaw mo sa kanila.
for the time being, kaya mo makipagsalamuha, pero alam mo naman sa loob mo na hindi mo sila friends. Halimbawa, sabihin natin sa corpo, kaya ko maging polite doon. Kaya kong ipakita sa kanila na masaya ako dito. Pero, nagsasalta lang ako sa experience ko na alam ko sa sarili ko na pag umalis ako dito, hindi na kami magkita. Pero, for the time being, sabi ko nga kanina, kaya ko may pagtawanan sa inyo. Ganun. Hindi plastic yung normal na tawa ko. Yun. Pero, alam ko na hanggang dito lang to. Parang ganun. Siguro, yung sa part ng boyfriend niya, masyadong ma-PR yung boyfriend niya. Ganun. Masarap kausap. Ganun. Kasi generally, yung mga lalaki, sila yung mga funny. Ganun. Sila yung nagbangka. Mga ganun. Sa call center. Pinasam na call center. Yung mga TL. Ikaw ba, pare? Tungkol sa pag-isa? Ako, mas okay akong mag-isa. Hindi mas okay, pero kaya ko. Hindi ko kailangan ng... Hindi awkward. Hindi awkward na mag-isa akong aalis. Wala akong kasama pagkain. Sa akin okay lang. Pero, parang never ako nalungkot na mag-isa ako. Oo. Pero siguro siya, sawang-sawa na siya kasi buong buhay niya. Gusto, feeling ko, sa naririnig ko, gusto niya ibahin. Gusto niyang maiba for a change. Alam mo kung paano ka magkakaroon ng friends. Nilukpas mo lang yun, no? Yeah. Para maiba for a change. Hindi mo pinansin, kaya ako na yung tumawa. Hindi napansin ko. Meron akong bagong new joke. In English mo lang eh. Pero ano yung sinasabi? Ayan. Alam mo, para magkaroon ka ng friends, i-break mo yung boyfriend. Explain. Kasi lalapitan ka na ng mga lalaki pag Yun ba yan? Lalapitan ka na ng mga... Hindi mo siya nag-aanap ng ng romantic relationship. Gusto niya ng ng friends. Yung ka-hangout. Baka kasi yung boyfriend mo sobrang nakakatakot ang itsura. Ayaw kang... Kaso LDR nga pala kayo. Wala naman siyang sinabing seloso yung boyfriend niya, no? Wala. Pero, ayun, alisin mo na yung boyfriend mo sa buhay mo. Kasi naiinggit ka lang eh. Oo nga, yun din yung siguro yung inggit. Na bakit siya, siguro kailangan maintindihan na iba-iba yung personality ng mga tao. Lalo na sa'yo, yung siguro yung itsura mo, again, assuming na hindi welcoming. Ganun. Kaya hindi ka naman kinakausap talaga. So siguro, you have to open up more. Siguro kung kailangan mong yung sinasabi kong version ka ng plastikan, yung pagiging polite, kailangan mong tumawa sa mga nila. Para, kung masarap kakausap na lang. Yung siguro yung pinaka-issue ko lang dito yung sa boyfriend mo. Kung meron naman dapat makakaalam ng pinagdadaanan mo, dapat siya. Kaya hindi mo dapat, kung ikaw ba yung gago for lying, hindi ka nga gago, pero ang lungkot mong tignan eh. Parang nakakaawa kang tignan na kailangan mo pag sinungalingan yung mga ganung bagay na dapat siya yung una nakakaalam. At saka, parang baligtad yung problema mo eh. Kasi yung ibang LDR, ang problema nila, hindi sila makalabas. Kasi pinagbabawalan sila ng boyfriend nila. Ikaw, hindi ka makapag-kaibigan. Kasi, hindi ka naman pinagbabawalan, wala ka naman sinabi. Pero, nasa iyo nga siguro eh. Ikaw yung problema. Pinasama mo lang loob niya. Oo, tama. Yun naman. Purpose na. Gusto mo lang manakit, no? Para sa'yo, Lisa. Ako ba yung gago? Medyo. Hindi ko nga siya makitang gago eh. Ano lang talaga eh. Gago ba siya dahil nagsisinungaling siya dahil may friends yung boyfriend niya? Parang di naman siya parang gago. hindi siya ganun. Hindi naman gago yun. Hindi, pero yung para sa akin, yung part na kaiinggitan mo yung jowa mo dahil marami siyang kaibigan. Gago ba yung ganun? Ba't ka maiinggit? Bakit ka gago kung naiinggit ka? Part yun ng pagiging tao, yung pagiging inggit. Yung nakaka-feel ka ng emotion. So, hindi naman pagiging gago yung pagkakaroon ng emotion, pare. Pero ba't mo kainggitan yung boyfriend mo? Parang... Kasi nga maraming friends yung boyfriend niya. Nakakainggit na maraming taong gusto siyang kasama. Sige. Pero, bakit ako hindi same level ng adornment? Word ba yun? Pero, yun nga, sa nakikita ko, madali lang sagutin yan. Baka outgoing siya, ikaw hindi. Basta dyan sabi mo, introverted ka na tao. So, by nature, hindi mo alam kung paano mag-approach or mag-start ng conversation kung ikaw ba yung level ng introvertedness na ganyan. Or, sige, ipipilit ko na lang.
Baka gago ka talaga kaya hindi ka nilalapitan. Posible. We'll never know. Ah. It's a possibility. Ayun. Pero kumbaga kasi yung letter, yun na feel ko a cry for help na eh. Parang, ikaw, anong gusto mong Sige, tuloy mo na muna. hindi ko, nawala na ako eh. Anong pwede niyang gawin para magkaroon ng kaibigan? Wala ba siyang core friends? Ganun? At wala siyang, Work at home siya eh. wala Core siyang core friends, sabi ko. Corp. Akala ko corp. Wala ba siyang close circle? Yun na. Meron daw, pero nag-migrate na. Or may sarili-sarili ng pamilya. Ang hirap kasi gumawa ng new friends sa adult. Bilang adult. Alam ko hindi to sa akin eh. Hindi to unique sa akin kasi nabasa ko na rin to somewhere na isang blessing magkaroon ng new friends. Yung friend hindi yung colleague bilang adult. Ang hirap gumawa ng new friends. Kaya pero kung ako, ang gagawin ko, 26 na siya. base sa character ko, hindi ko kasi kailangan ng new friends. Hindi ako nagsisik ng new friends dito sa part ng buhay ko. Na komportable na ako maging polite, maging as colleagues tayo. Pero kasi hindi na natin kailangan magkita pa after ng work, yung mga ganun. Yung ganun ko tinitingnan, kaya parang ang pangit na example na yung gagawin ko yung sarili ko. Kasi hindi naman ako nagsisik ng new friendship. Hindi rin ako nainggit sa ibang tao. Hindi rin ako introverted pare. Kasi ang sinisik ko ngayon experience eh. Yung halimbawa yung majority ng adulthood ko, hindi ko binigyan ng time and energy and money yung travel. So ngayon nira-ramp up namin kasi alam namin na mas mahalaga yung experience ngayon. Yung sa concert, never ako naging concert goer, pero pupunta na ako ngayon kasi alam ko experience yun. Yung gusto ko yung live, gusto ko yung energy na nabibigay sa akin ng pagpunta. So feeling ko ayun, kung nasa sitwasyon mo ako ngayon, magsisik ako ng new experience. Halimbawa, yung try ko bumaril ng mga pedestrian din, mga shooting range. Yung mga ganun, yung never ko naisipan dati kasi sobrang, sabihin na natin, wala naman akong budget dati. Ngayon, meron na kasi akong adult money. Alam mo yun, yung kahit ngayon kay Ali, gagawin ko lang siya example. Kasi, hindi naintindihan ng pamilya niya yung ginagawa niya. Yung pupunta siya ng ibang bansa para manood ng concert, yung mga ganun. Hindi nila maintindihan yung kasi halimbawa yung 30,000, sabi natin ganun. Sinasabi yung mga naririnig niya lang sa kanila, pwede natin paggawa ng bahay yun. Yung ganun, 30,000. Pero hindi sabi ko sa kanya, tapos meron daw yung mga nagpaparinig pa na gala ng gala, gastos ng gastos, hindi mo maganda yung na lang, yung simpleng buhay na lang, ganun, na wala. Tapos sinabi ko sa kanya, hindi magkaiba kasi kayo ng priority ngayon, wala kang anak. Nagtatrabaho ka para sa experience, sabi ko. Hindi nila maintindihan yung ginagawa mo kung bakit ka gumagastos ng ganyang pera. Pero okay lang yun. Okay lang yun na hindi na nila maintindihan. So, bakit? Kaya, yun, sa gusto ko lang sabihin, siguro yun sa nangyayari sa akin, base sa akin. Okay na sa akin na experience, yun ang hinahabol ko ngayon eh. Kasi magte-30 na ako eh. Feeling ko, it's only a matter of time para mag-settle down. Pero hanggat meron pa akong total freedom, kailangan ko i-experience yung mga to para walang regret. Kasi nakikita ko ngayon yung mga tao na maaga nag-anak. Parang hindi ko mapigilang. Hindi naman sila nakakaawa, pero ayaw din nilang pagkaawaan sila. Pero nakikita ko na marami silang hindi ginawa muna bago sila nag-settle. Parang nalulungkot ako para sa kanila, kahit di naman dapat. Kasi ang dami pa eh. Yung, alam mo yung pag nakikita mo yung ginagastos namin sa experience, ganun. Mapapailing ka talaga kung may 3 kang anak. Parang yung mga fans ni Neri, no? Pag nakita nila yung mga gastos nila, mapapaano sila eh. Magugulat sila na ito yung ginagastos nyo, itong amount na to, pwede na akong budget na namin to for 3 months. Pero hindi mo inuunawaan yun. At okay lang kung hindi yun, sinabi ko kay Abby. Para yung mga iba nagsasabi na yung mahal ng damit ng anak nila, yung mga artista, mamahal ng damit, ang mahal ng cake sa kasal. Tapos ang comment nila, sana pinamigyan na lang sa mahihirap. Medyo off. Sobrang off, pare.
Meron naalala ko yung tita ko. Merong isang Pasko na nagbigay siya ng basket. Ng mga food, ng pang Christmas. Spaghetti sauce. Tapos nilagay niya sa basket. Mahal din yung basket, di ba? So, bumili siya, tapos pinamigay niya dun sa mga kamag-anak. Tapos may isang nag-comment, sana pinera mo na lang. Tapos hanggang ngayon, ilang years, 20 years ago siguro, pag naalala ko yun, nagkikikil ako. 20 years ago? Kasi, tayo na, alam ko kung magkano yung ginastos niya. Tapos, dapat kasi, ang philosophy ko, saan na napupunta to. Babalik kami sa'yo, Lisa. Nainis ako, kasi pag may nagbigay sa'yo ng gamit, kahit ano, ang sasabihin mo lang, thank you. Walang iba. Walang ibang comment, pare. Kahit napangitan ka, thank you. At, nabitin ka, thank you lang. Hindi yung bakit ito lang? Putang ina, nang gagalaiti ako pag ganun. Meron ako niragaluhan dati ng alak. Tapos, nung binigay ko, sinabi niya sa akin, bakit ito? Dapat ito. Tapos hanggang ngayon, tangina, pag naalala hindi mo na naregaluhan ulit? Hindi. Kahit nagpaparinig pa. Get the fuck out of here. Yung ganun, pag may nagbigay, kasi nag-effort yung tao, hindi niya kailangan gawin yun, pero ginawa niya. Yung mga ganun. Kaya, ayun, yun yung isa sa malaking pet peeve ko, na kahit napangitan ka sa regalo, magte-thank you ka lang, pare. Wala kang ibang sasabihin. Hindi naman siya nagbibiro nun. Half joke, pero hindi ko tinitake na joke yung mga ganun. Kasi, ko yun eh. Pera ko yung ginamit ko dun. Hindi kita kailangan bigyan, pero binigyan kita. Nag-take ako ng time and energy para pumila sa yung mga ganun. Na yung ginawa yun sa tita ko talaga hanggang ngayon pag naalala ko, napaka-ungrateful ng mga putang ina. Pinera mo na lang. Pinera mo. Putang ina mo. Dapat nga nung sinabi niya, dapat pinera mo na lang. Sabi ko, dapat nagpakamatay ka na lang. Napaka-miserable ng buhay mo, hindi mo ma-appreciate yung ginagawa. Pang-abuloy na lang yun. Pero yan. Ayun pala yun. Ikaw ba? Ano ba biggest pet peeve mo pagdating? Parang wala kang pet peeve eh. Parang napaka ng buhay mo eh. Napaka, yun, tawag dito. Wala kang paki. Sinasabi ni Ira yan. Na wala kang paki. Walang masamang tinapay pagdating sa akin. Talaga. Pero sa loob-loob mo, tama ka. Meron. Meron naman. May nakakainis pero hindi ko na pinapakaisip. Pinag-iisipang mabuti. Talaga? Hindi ka nagme-meditate over dun sa mga nangyayari? Na lang, inhale, exhale na lang, tapos okay na yun. Papalipasin na lang. Ayun lang. Ganun lang ako mainis. At sa'yo, Lisa? Hindi mo ba i-explain kung bakit? Alin? Yung kung bakit hindi ako nainis? Sinabi mo lang eh. Oo. Saan ba nagsimula yun? Wala akong magagawa eh. Kahit anong inis ko, ako lang din yung sasamahin loob. Parang ganun. Oo nga, parang hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Kasi ako yung mahihirapan din eh. Parang sinabi nga, ang hatred or resentment, para siyang kandila na ikaw yung nauubos. Kapag ikaw yung may sindi nung resentment, ikaw yung nauubos eh, hindi naman yung patay na kandila. Siya wala siyang pakialam. Tumatagal pa yung buhay niya. Parang ganun. Hindi ka overthinker, no? Ako sobrang overthinker. Paanong overthinker in a way na nag-overthink ako sa buhay pero pagdating sa mga magbibigay example na may naka-passive aggressive ako na sagutan. Hindi sagutan, yung parang passive aggressive lang. Oo talaga, yung mga ganun. Parang pag after 1 hour iniisip ko, sana ito na yung sinabi ko, sana ito. Yung mga ganun, yung mga missed opportunity. Yung parang tapos na pero iniisip ko pa rin na sana ito yung sinagot ko. Nagaganon ako. Halimbawa yung nangyari nag-chat ako tapos hindi sinasagot. Tangina bakit kaya? Yung alam mo yun, yung sabi mo, inuubos mo yung sarili mo kakaisip. Ganun akong tao eh. Ikaw ba hindi? Kung depende kakabingi yung katahimikan. So pagiging overthinker depende sa sitwasyon siguro. Pero yung mga nakakainis na bagay, hindi ko, kung ako lang may inis parang aanhin ko yun. Sayang naman yung oras ko pag may mga taong ganyan. Pag halimbawa, parang pareho kayo ng nanay ko na hindi siya nagbibigay ng effort sa mga ganyan. Kaya ikaw yung mga tao na kayang papasok sa tenga tapos lalabas. Hindi ako ganun pa. Tumatagal yan.
Buong buhay ko sinasabi sa akin ng nanay ko yun. Never ko tinanggap. Kasi hindi ako yun eh. Hindi ako yung taong kayang palagpasin eh. Wala naman akong gagawin, pero hindi pwedeng hindi ko iisipin. Hindi ako ganun na tao. Minamarinate ko yan sa ulo ko. Tapos, iniipon ko lahat ng anger, ganun. Angry ako na tao eh. Pero, saan mo nilalabas? Ha? Saan mo nilalabas? Comedy. So ngayon, buti nga ngayon may outlet na ako. Kasi pag nagme-meditate over ako, hindi yung yung pag sinasabi ko meditate, kumbaga, nagdinilay-nilay ako sa nangyayari, di ba? Ngayon, pwede mong gawing nakakatawa. Buti may outlet. O dati, hinahayaan ko lang eh. Feeling ko pag yung katulad nung dapat pinera mo na lang eh. Ganun. Pag nagawa ko ng joke, yung feeling ko malilit ko. Eh. Kasi may yung mga kinakainisan ko. Ewan ko eh. Ganito kong tao, parang inisip ko, ganito na lang talaga, hindi ko mababago to. Pero kaya kong kontrolin. Yun. Pero ngayon, dati, reactive ako na tao eh, pare. Yung kailangan, ang bawa natapakan sapatos mo. Parang ganun. Kailangan pansinin ko pa. O kaya pag may sumingit sa pila, kailangan pansinin ko yan. Pero ngayon, napapansin ko pa rin, pare, pero hindi na ako nagre-react. Siguro yun yung hindi ko kayang tanggalin. Kasi sinabi ko kay Alin na hindi magiging 100% na wala akong temper. Pero sa ngayon, ginagawa ko yung best ko para hindi maging reactive. Pero nakikita ko rin na may nagagawa ko pero hindi 100%. Sabi ko, imposible na wala akong mararamdaman na emotion. Kasi, napaka-passionate ko magalit eh. Pero kung pero, ikaw ba? Merong emotions. Pero, hindi ko lang kung paano ko napipigil. Nakasanayan na rin siguro. May mga tao na katulad ng nanay ko na hindi naman nagagalit. Hindi nagbe-burst out. Gaganon ka lang pag medyo na kaya naintindihan ko. May mga taong ganun. Pero yung kay Lisa yung pagkakaroon. Kaibigan. Ba't nga tayo napunta doon? Ba't naalala mo ba? Hindi ko na matandaan ka ba? Ito ko Pero balikan na lang natin. Magbigay na lang tayo ng final. Sige. Para sa akin, sa akin. Hindi yung friendship kasi parang tulad nung topic natin nung last time, para siyang relationship eh. Hindi mo siya basta hindi mo siya hinahabol eh, no? Basta pag may nakita kang tao na katrip mo, ayun nga sabi na gumawa ka ng mga bagay-bagay, tas baka along the way may makita kang ka-wavelength mo. Para ka ng frequency. Yun, magsimula na yung friendship nyo. Okay yung similar na na likes. Halimbawa si Ali. Sabi niya, tinatanong niya ako, pwede kayong magkaroon ng friends dito sa pagpunta ko sa mga concert ng mga K-pop. Kasi parang nagsisik din siya ng friendship na alam niyang pwede siya mag-geek out, mag-nerd out sa halimbawa K-pop. Yung pag nag-burning up niya, marami silang mabibigay. Kasi yun eh. Parang napakagintong makahanap ng ganun tao na same. Yun din yung frustration ko ngayon. Wala akong kakwentuhan sa MMA. Kaya sinasarili ko na lang din. Kasi, alam mo yan, yung mga kaibigan ko, hindi naman sila fans. Casual fans lang sila. Dati, nung addict ako sa MMA. Kating-kati ako magkwento. Tapos at some point, na-realize ko na hindi na nila na-appreciate. Kaya hindi ko na binibring up. Pero fan pa rin ako. Pero napaka-saya siguro na makahanap ako ng same passion ko sa MMA. Tapos mag-geek out ngayon pag-uusapan namin yung mga nangyari, ganun. Yung mga technique na ginawa. Yung kahit yung fight lang, yung na-feel. Ganun. Siguro yun ang kailangan niyang isik na friendship, yung same na gusto yun ng likes, dislikes. Hindi kailan dislike. Yung same na, fandom, anime, yung mga ganun, yung mga pag-uusapan. Or pwede ka rin makinig ng mga podcast tungkol sa mga favorite mo na hobby. Para feeling mo. Kasi ang maganda rin yung podcast, parang di ka nag-iisa. Parang may nakakaintindi sa'yo pag same kayo. So, yun kasi wala akong may bibigay na na payo sa kanya kung paano mag-make ng friends eh. Kasi nasa same situation tayo eh. Na, hindi naman pahirapan din na makasama yung mga core friends mo. Di ba? Pero yung masasabi ko lang, kung meron man nakakaalam ng mga problema mo, dapat yung unang-una yung boyfriend mo. Tama. Bobo yung boyfriend mo, putang ina niya, promise. Ba't kasi dito ko sa mula? Boyfriend mo ba kami? Tsaka wala kasing kasalanan yung boyfriend, kasalanan niya bang ma-PR siya? Tama. Ultimately,
issue mo yan na ikaw yung makakasolve. Pero Insecure. dahil nga kayo, in a relationship kayo, tandem kayo, dapat siya yung una makakalam. Dapat sa kanya pinaka-komportable yung pag-usapan. Kaibiganin mo yung kaibigan ng boyfriend mo. Andiyan pa, nag-chat si ate. Ano sabi? Sabi niya, andiyan pa si S. Pasabi, bili pagkain, nagugutom ako. Yung saging pa kamo. Ha? Okay. Nag-chat nga kayo na mamamatay na daw siya sa gutom. Okay. Noted. Kakakain lang namin. Okay. Siguro, ikaw ba? May gusto ko bang sabihin any last words? Wala. Wala yun. Hindi, yung friends mo. yung friends. Hanggang! Ano yan. Makikita mo yan kapag lalabas ka. Hindi yung nasa loob ka lang. Pag nakakita ka ng mga taong same mo ng trip, dyan na mag-uumpisa yan. Tsaka friendship hindi yan sinisika. It just happens. Oo. Kasi mag-gets mo naman kung mararamdaman mo naman kung you hit it off. Pero ayun, sana experience na lang yung isip mo, hindi yung company. Kasi mangyayari yun. Halimbawa, si Ali, attend siya ng fan meet, ganun. Tapos yung mga katabi niya same level of excitement sa makakausap mo. Mga ganun. Pwede kayo mag-followan. Tapos, sa next na concert, kita-kita tayo dito. Ganun. Yung mag-build ka. Kasi, hindi naman temporary lang lahat ng friends. The way I look at it. Pero, okay na ako. Putang na. Pagod na rin ako. Ikaw, pare. Okay ka na rin. Okay na ako. Shit, sorry. Ayun. Itong Norem Podcast kung saan di naman kami madamot sa mga walang kwentang payo. Kaya kung alawas kayo, Norem kami.